Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allah Number 16, number 7 or number 8 regarding patungkol sa paniniwala sa itiqad o patungkol sa pamantayan natin ng paniniwala sa kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang patungkol sa tinatawag na as-sabbu ad-dahr. Pag sinabi natin as-sabbu ad-dahr, ito yung sa Tagalog ay pag-alipusta o pangungutya, o kaya naman ito yung tinatawag na pagsasalita ng hindi maganda sa panahon. At ang halimbawa nito para maintindihan natin ay ang pagsasabi ng ang Monday ay malas na araw. Ang Monday ay malas na araw. O kaya naman ang buwan ng halimbawa ng April ay buwan ng kamalasan. At o kaya ang buwan ng April o buwan ng katangahan. Ay itong mga salita ay tinatawag na sabbud dahr. Ay sabbud dahr. At ang sabbud dahr, ang batas nito, ito ay muharramun syar'an. Ito ay ipinagbabawal sa Islam. Kasi bakit? Lianna sa hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hadis al-Qudsi na sinabi ni Allah Ta'ala nang galing kay Abu Hurairah na nanggaling kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi ni Allah Ta'ala, qala Allah Ta'ala sa hadis al-Qudsi, sabi niya, yu'dhini ibnu Adam, ay kinukutya ako ng anak ni Adam o kinukutya ako ng tao o inaalipusta ako ng tao. Anong dahilan ng pag-alipusta ng tao kay Allah Ta'ala? Ay sabi dito, binigyan ng tafsil, ng paliwanag, sinabi sa ang karugtong ng hadis al-Qudsi na sinabi ng Allah Ta'ala, yasubbud dahr. Yasubbud dahr, ibig sabihin ay kanyang inaalipusta ang panahon. Kanyang kinukutya ang panahon. Ibig sabihin ay tapos ang kanyang sinasabi na halimbawa ang araw na ito ay araw ng kamalasan. Ang araw na ito, halimbawa, ay araw ng kalokohan. So, yung pangungutya niya sa panahon, sa araw, sa oras, sa buwan, sa taon, ay tumutukoy yon sa pangungutya niya kay Allahu Ta'ala. Kaya sabi ng Allah Ta'ala, yu'dhini ibnu Adam, ay kinukutya ako ng anak ni Adam. Kasi bakit? Anong dahilan kung bakit ang pangungutya ng isang tao ay tumutukoy yon sa pangungutya kay Allahu Ta'ala? Ang pangungutya ng isang tao sa panahon ay sa oras, sa panahon ay tumutukoy yun ng pangungutya niya kay Allah Ta'ala pero indirect. Kasi bakit? Anong dahilan? Dahil sa sinabi ng karugtong ng hadith na sinabi ng Allah Ta'ala, wa ana ad-dahr. Sabi ni Allah Ta'ala, ako ang panahon. Ibig sabihin, si Allah Ta'ala yung panahon. Sabi niya, biyadil amr, at hawak ko, sabi niya, ang lahat. Sabi niya, hawak ko ang panahon. At sabi ni Allah Ta'ala, uqallibul layla wan nahar. At ako, sabi niya, ang may hawak ng araw at gabi, ako ang nagbabaliktad ng araw at gabi o ng panahon. O kaya sabi sa hadith, sa ibang riwaya, sabi sa hadith, la tasubbud dahr. Huwag na huwag ninyong kukutyain yung panahon. Huwag na huwag kayong magsasalita ng hindi maganda sa panahon. Anong dahilan? Fa inna Allah huwad dahr. Dahil si Allah Ta'ala, siya ang panahon. Si Allah Ta'ala, siya ang panahon. Kasi bakit?
at tumutukoy na sabi sa Al-Qudsi na ang panahon na yun, sabi, anong dahilan? Bakit si Allah Ta'ala uqallibul layla wan nahar? Si Allah Ta'ala ang nagbabaliktad ng araw at gabi. Si Allah Ta'ala ang nagkokontrol ng panahon. Si Allah Ta'ala ang nagkokontrol ng panahon. At sabi, so tumutukoy ang hadith na yon na anna sabad dahar, na ang pangungutya sa panahon o pagsasalita o pagmumura sa panahon, tumutukoy ito na ito ay ipinagbabawal. Ito ay ipinagbabawal li anna dhalika munafin li kamali tauhid. Dahil ito ay binabangga niya yung pamantayan ng paniniwala natin paniniwala natin kay Allah Ta'ala. Dahil siya kabilang sa pagiging Panginoon ni Allah Ta'ala sa kanyang rububiyya, hawak niya yung panahon. At bilang Panginoon siya ang nagkokontrol ng lahat. Siya ang nagkokontrol ng panahon. Tama? So dahil dito, ang pangungutya ng isang tao o pag-alipusta niya sa panahon o pagsalita ng hindi maganda sa panahon, tumutukoy yun na indirect lang na kanyang kinukutya si Allah Subhanahu wa Ta'ala. So obligado sa atin bilang mga mananampalatayang mga Muslim na iwasan natin yung gantong pagsasalita dahil maaring maaring mahulog tayo sa shirk kay Allah Ta'ala. Pero ang pamantayan dito ay shirkun asgar. Shirkun asgar kapag ang pangungutya ng isang tao tumutukoy sa panahon. Pero papasok sa shirkun akbar, kapag ang pangungutya ng isang tao ay ang pinupunto niya dito ay si Allah Ta'ala mismo. Si Allah Subhanahu wa Ta'ala mismo, kanyang kinukutya na diretsuhan, ay kufur akbar yun. Mangyayari, makakalabas ang isang tao sa Islam. Pero kapag ang isang tao nagsasalita siya ng ganung mga bagay, sa kanyang bibig, ay intention man niya o hindi, ay shirkun asgar yun. Shirkun asgar yun. Tama? So, dapat sa isang tao ay iwasan niya yung ganitong mga bagay. At sinabi ng Allah Ta'ala, kanyang sinira yung paniniwala ng mga taong hindi sila niniwala may Panginoon, tinatawag ng mga atheism, mga atheists. At ang paniniwala ng atheists na to, ang nabuhay lang sila sa mundo sa pagitan ng tumatakbo lang yung panahon pero walang dahilan kung ba't sila nilikha ni Allah Ta'ala. So, ibig sabihin, ang paniniwala nila, nabuhay lang sila sa mundo, ibig sabihin, tumatakbo lang, ang nawawala lang sa kanila yung panahon. Ibig sabihin, kumbaga, umabot sa punto na ang paniniwala nila sa panahon ay isa kabilang lang sa nakakasira sa kanilang buhay sa mundo. Kasi wala na silang paniniwala sa Panginoon. Wala na silang paniniwala ng kahit ano ba. At umabot sa punto ng kanilang paniniwala na ang panahon lang ay naging sagabal pa sa buhay nila. Subhanallah wa nastaghfirullah al-azim. Umabot sa punto na ganito yung paniniwala ng mga atheists na kung saan yung panahon ay naging sagabal pa sa kanila. Na sabi ng Allah Ta'ala, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya. Sabi nila ang totoong buhay sabi nila ay yung mabuhay lang isang tao sa mundo. Walang kabilang buhay, walang Panginoon, walang lahat. Auzubillah. At sabi nila, dunya namutu wa nahya. At kapag kami ay mamamatay, sabi niya, ay mabubuhay ulit kami. So, ganun yung paniniwala nila. So, wama yuhlikuna illa dahar. Sa sinabi ng Allah Ta'ala, ang kanilang paniniwala, wama yuhlikuna illa dahar. Ang nakakapinsala lang, sabi nila, kung naging sagabal lang naman sa buhay namin yung panahon. Ibig sabihin, inaantay lamang nila, tumanda sila, mamatay, tapos mabubuhay ulit sila. Umabot sa pagiging kufur, sa pagiging siraulo ng mga atheists na hindi na nga sila naniwala sa Panginoon, hindi naniwala sa kabilang buhay, naniwala pa sila na yung panahon ay naging sagabal pa sa kanila. Bakit? Kasi ang panahon, papatayin lang kami, tapos mabubuhay naman kami ulit. Auzubillah sa gantong paniniwala. So, hindi pwede sa isang mananampalataya na umabot sa punto na kung saan yung kanyang paniniwala na kung saan tumatakbo yung panahon sa kanya at sasabihin niya na ang nangyayari, nagiging malas lang naman tayo. Halimbawa, kapag dumating ang buwan ng May, dumating ang buwan ng April, o kaya yung araw ng Monday, araw ng kamalasan yan. Hindi maaari yun. Kasi bakit? Hindi mo naman nahawak yung panahon. Ang gagawin ng isang mananampalataya, dapat ay mag-focus siya sa paggawa ng kabutihan. Mag-focus siya sa pag-ibada kay Allah Ta'ala.
Yun ang pinakamainam sa kanya. At yun ang dapat niyang ilagay sa kanyang itikad, sa kanyang paniniwala. So ito ay ipinagbabawal dahil ito ay qadih fit tauhid. Ito ay sumisira kabilang sa dahilan na nakakasira ng pananampalataya ng puso ng isang tao na mananampalataya ay ang pangungutya niya sa panahon. Kaya nga ang Allah Ta'ala, sobrang pagmamahal ng mga tao sa dunya, sobrang pagmamahal ng tao sa dunya, ano yun? Pagdating sa kabilang buhay, yung mga kuffar, yung mga kafir na hindi mananampalataya, ay kapag babangunin na ni Allah Ta'ala lahat ng mga tao sa Yawmul Qiyamah, ang expectation nila ay sa libingan, ay matagal na panahon sila nakalibing. Pero kapag ubuhay na sila ulit ng Allah Ta'ala, sabi ng Allah Ta'ala, "Man ba'athana min marqadina hadha?" Sino ang nagbuhay ulit sa amin mula sa aming pagkamatay? Tapos ang sasabihin nila, sinabi ng Allah Ta'ala, Surah An-Nazi'at sa huling ayat, sabi niya, sabi ng Allah Ta'ala, sa Surah An-Nazi'at, anong aya yun? So sa huling-huling aya na yun, sabi niya, anong aya yun? Sabi ng Allah Ta'ala, akhraja min, sabi ng Allah Ta'ala, Surah An-Nazi'at, sa huling aya, ano ba yung aya na yun? Sabi ng Allah Ta'ala, sino nakakalam? Yung pinaka-last part, nalimutan ko yung aya, pero may oras kayo. Sabi na patungkol sa mga kuffar na kanilang sinabi, kasi nga ang takbo ng buhay nila sa mundo ay takbo lang ng enjoyment, ng panahon, ng enjoyment lang. Tapos wala silang objective, wala silang goal. Kundi sabi ng Allah Ta'ala sa Surah Muhammad, ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Kumakain lang sila sa mundo, umiinom lang sila ng parang mga hayop nang walang goal yung utak nila. Anong goal ng buhay nila? Kung hindi ang paniniwala nila, tumatakbo lang yung panahon at yung panahon nagiging sagabal lang sa kanila. Kumbaga, swerte lang ang mga panapanahon lang. So umabot sa punto na paniniwala nila yung panahon ang nagbibigay sa kanila ng biyaya. Yung panahon ang nagbibigay sa kanila ng kamalasan. A'udzubillah sa ganitong paniniwala. So sa isang mananampalataya ay dapat al-amruhu yufawwidu amrahu kullahu lillah. Ay dapat kanilang ipaubaya kay Allah Ta'ala lahat ng mga bagay at kanyang paniniwala at kanyang ilagay sa kanyang puso at pag-iisip na ang kanyang buhay sa mundo ay hindi lang sa pagitan ng pagkain o sa pagitan ng enjoyment ng dunya o sa pagitan ng sa pagitan ng sasakyan, ng motor. Napaka-aswa'ul hal, ang pinaka-worst sa situation ng isang tao kapag ang kanyang hammuhu, yung kanyang goal lang sa isang araw, yung kanyang batan wal faraj. Yung kanyang batan wal faraj, yung kanyang goal lang niya sa bukas, ang nasa isip lang niya, yung tiyan niya, pati yung kanyang private parts, paano siya gagawa ng zina, paano siya gagawa ng kanyang shahwat. Yun lang yung kanyang goal sa utak araw-araw, a'udzubillah sa gantong mga mindset na kung saan mugriyatid dunya, kabilang sa mga naging lason ng utak na mga tao sa dunya, yung gantong pag-iisip, wa'uzubillah wa nasallahu ta'ala salamata wal afiyah. Next, number 8, ang tinatawag na al-zan. Pag sinabi natin zan, ito yung tinatawag na ito yung tinatawag na pag-iisip ng isang mananampalataya o ng isang tao o kaya yung kanyang expectation sa kanyang paniniwala o yung pag-iisip, yung zan niya. Halimbawa, ano yung pag-aakala mo sa isang bagay na to? Ano yung zan mo? Ano yung magandang pag-aakala na dapat nasa utak ng isang mananampalataya? O magandang pag-aakala sa kanyang kapatid na Muslim o magandang pag-aakala. Pero ang pinupunto dito, yung zannus saw. Ibig sabihin yung masamang pag-aakala ng isang tao, masamang pag-aakala sa kanyang pag-iisip. Ibig sabihin nito yung merong katitira ng husnul zan. Pag sinabi mong husnul zan, yung magandang pag-aakala mo sa kapwa Muslim. Kapag nakita mo siya nang gumagawa ng isang bagay pero hindi mo alam yung kanyang ginagawa, dapat maganda yung pag-iisip mo sa kanya, baka maganda yung ginagawa hindi natin alam. So binibigyan mo siya ng husnul zan ang tawag doon. Pero dito pagdating sa ating paniniwala sa itiqad, sa akida, ay dapat hindi iwasan natin yung su'uz zan.
yung maling pag-aakala na nabubuo sa pag-iisip mo o maling pag-iisip nabubuoy mo sa utak mo patungkol saan? Patungkol kay Allah subhanahu wa ta'ala. Patungkol kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa sinabi ni Allah ta'ala, al-dhannina billah, dhanna saw. Silang mga taong nag-iisip, nag-aakala patungkol kay Allah ta'ala ng masamang pag-aakala o masamang pag-iisip sa Kanya. At sabi rin ng Allah ta'ala, zunnuna billahi ghayral haqqa. At silang mga taong gumagawa ng masamang pag-iisip kay Allah ta'ala ng walang katotohanan, dhanna jahiliya, ay tinawag ito ng Allah ta'ala ay kabilang sa mga paniniwala, pag-iisip o paniniwala sa panahon ng mga jahiliya. At ang tinutukoy dito, maraming ibig sabihin ng dhann, ng pag-iisip ng isang tao tungo kay Allah ta'ala. Unang-una, kapag ang isang Muslim, nagkaroon siya ng masamang pag-iisip o masamang pag-aakala kay Allah Ta'ala na ang mga Muslim sa mundo, sa ibabaw ng mundo, ay lagi silang kawawa. Ibig sabihin, kapag nakita mo yung mga Muslim sa mundo na ganito na talaga yung sitwasyon nila at hindi na mababago, talagang pinaparusahan na, nagpapatay na yung mga Muslim, pinapatay na yung Muslim sa Palestine, pinapatay na yung mga Muslim, lahat sila, at wala nang panahon magbago, ganito na habang buhay, ay kabilang yan sa su'udhan, dhanna saw, kabilang sa masamang pag-aakala o masamang pag-iisip, tungo saan? Tungo sa mga mananampalataya na ginawa mo rin yung pag-iisip na yun tungo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Anong dahilan? Kasi para nagkaroon ka ng paniniwala na si Allah Ta'ala, pababayaan niya ang mga Muslim. Pababayaan niya ang mga Muslim. At parang nagkaroon ka ng idea sa pag-iisip mo na si Allah Ta'ala ay Panginoon na pinabayaan niyang kanyang mga mananampalataya. Itong pag-iisip na ganito ay pag-iisip ng jahiliya. Pag-iisip ng jahiliya na tinawag ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya nga dito, sinabi ng Allah Ta'ala, bal dhanantum an la yanqaliba ar-rasul wal mu'minun ila ahlihim abada. Binigyan ng Allah Ta'ala na itong mga pag-iisip na ganito ay pag-iisip ng mga munafiqun. Sa panahon ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, binanggit ng Allah Ta'ala yung aya na sinabi niya patungkol sa mga munafiqun, bal dhanantum, kasi nagkaroon kayo ng dhann. At yung dhann na to, pag-aakala, naging paniniwala ninyo, an la yanqaliba ar-rasul wal mu'minun ila ahlihim abada, na kapag si Propeta Muhammad kasama yung mga sahaba, nandun sila sa jihad. At busy sila para itayo ang Islam, para ipagtanggol yung mga Muslim, ang paniniwala ng mga munafikun. Si Propeta Muhammad, pati yung mga Muslim, hindi na yan sila mananalo. Yung Muslim sa Palestine, yung Muslim sa ganyan, habang buhay ganyan na yan. Yung Muslim sa Pilipinas, yung Muslim sa ganito, ay ganyan na talaga yan, hindi na magbabago. Wala nang panahon para yung pasibaguin sila ng Allah Ta'ala, wala nang panahon na iangat ng Allah Ta'ala yung Islam. Ito ay dhannal jahiliya. Ito ay pinagbabawal sa Islam. Kasi bakit? Gumagawa ka ng illusion sa sarili mo na talaga yung kufur, yung kasamaan ay mangingibabaw sa dunya at hindi kontrol ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. At hindi kontrol ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intindihan mo, Mijal? So yun ang tinutukoy doon. So, yun, kaya nga binanggit sa isang hadith na sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qal, sino man nagsabi na halakan nas ay fahuwa ahlakuhum. Sino man nagsabi na ang mga tao ngayon ay nasawi na, ibig sabihin ay napinsala na talaga. Ibig sabihin wala nang pag-asa yung mga tao ngayon, talagang ganyan na, patayan na. Ibig sabihin mga Muslim, wala na silang silbi. Yung Saudi Arabia, walang silbi. Yung Syria, yung mga Muslim, ilang bilyon siya, wala silang silbi. Kapag ganun na po naging paniwala ng isang tao sa kanyang pag-isip at naging paniwala sa kanyang puso, sabi ng Rasulullah, fahuwa ahlakuhum. Siya mismo, sabi ng Rasulullah, yung tao nagsabi ng ganyan na mayroong paniniwala na yan, siya mismo ang mangyayari, mahuhulog sa pinsala na ganon.
So yun ang tinutukoy dun sa hadith. Sino man naniwala ng ganung mga bagay, mag-uumpisa sa kanya yung kasawian na yung bagay na ganun. Mag-uumpisa sa kanya yung pinsala na kanyang paniniwala na parang ang kanyang paniniwala na si Allah Ta'ala pinabayaan na ng mga Muslim. So yun ang tinutukoy doon. Pero binanggit sa explanation ng ikalawang hadith na, pero kapag binanggit lang niya bilang expression lang na Muslim kawawa na ngayon. So kawawa na ngayon, nakikita naman natin bilang kanyang expression, pero wala siyang paniniwala na mananatili yung ganitong sitwasyon, mawala siyang paniniwala na mananatili yung ganitong sitwasyon, at wala rin siyang paniniwala na iniwan na ni Allah Ta'ala yung mga Muslim, ay pinapahintulot yun. Pero mas magandang iwasan. Mas magandang iwasan. Kaya nga, hindi maaari sa isang mananampalataya na kanyang kinakalat yung mga fitna na nangyari sa mga iba't ibang mga lugar, sa iba't ibang mga area ng mga Muslim. Sa iba't ibang mga lugar. Hindi maaari na kung saan nakita mo na mayroong patayan yung mga Muslim dito, tapos ang gagawin magpo-post ka, tapos ikakalat mo, para mag-trending, para sabihin, ganto-ganto nangyari, tapos biglang nabubuhay yung emosyon sa tao. Anong nangyari dyan? Saan na yung mga Muslim? 1.4 billion yung Muslim, wala silang kwenta. Nasaan na yung mga ulama? Nasaan na yung mga ustad? Nasaan na yung ganto, yung king ng Saudi, yung ganyan? Sino man nagsabi ng ganito na meron sang su'udhan na sa parang yun ang tinutukoy sa hadith ng Rasulullah sallam, annaman qala halakan nas, sino man nagsabi ang mga Muslim ay kasawian na, pinsala na sa kanila, wala nang pag-asa, at nag-umpisa siya, nabanggit na ito ganto, ito politician, ito gobyerno, ito king, ito ganto ulama, wala nang kwento, mahuwa ahlaku, siya mismo ang gumawa ng pinsala niya sa kanyang sarili, mag-uumpisa kanya ang mangyayari ng kanyang paniniwala na ganon. Kaya meron ditong pamantayan na kapag nagkakaroon ng fitna sa mga Muslim, sa lahat ng mga lugar ng mga Muslim, sa Saudi man yan, sa Syria man yan, sa Mindanao man yan, na kapag may nangyari sa mga fitna sa iba't ibang mga lugar, ay hindi mo pwede ikalat yan. Hindi mo pwede ikalat yan. Anong dahilan ko kahit makatotohanan? Ustad, totoo naman, nakita namin na video namin. Ngayon, sige, i-assume na natin na video mo yan. I-assume na natin na witness mo yan. Okay, ngayon, kapag nakita ng 1 million na 1 million views sa Facebook yan, ano ang gagawin? Sino sa 1 million na nag-view doon na magkakaroon siya ng tamang sasabihin? Sino doon? Wala naman eh. Ang magbibigay lang naman, magsalita ng mga ulama. Sana, kaya nga sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa aya, anong sabi ng Allah ta'ala? Kanino lang nyo dapat ibalik yung mga ganyang mga issue, na mga sitwasyon? Kanino lang dapat ibigay yan? Sabi ng Allah ta'ala, sabi ng Allah Ta'ala, kapag may nangyari mga fitna, hindi karapat-dapat ang kahit sino man mag-post siya, tapos ikalat yan sa lahat ng mga Muslim komunidad. Kasi bakit? Gumagawa kayo ng fitna sa loob ng puso ng mananampalataya at gumagawa kayo ng fitna sa pag-iisip nila. At kapag ginawa ninyo yun, okay, sige, mag-create kayo ng illusion na takot sa puso nila na ganito na mangyayari sa mga Muslim habang buhay. Ya'uzubillah. Kaya sabi ng Allah Ta'ala, kapag may nangyari ng mga fitna, wa idha ja'ahum, at kapag may dumating sa inyo, amru minal amni wal khawf, sabi ng Allah Ta'ala, kapag may dumating sa inyo ng information na patungkol man ito sa public security or public na fear, o sabihin natin na magandang balita o mga fitna na hindi maganda, anong ginagawa ng mga munafiqun? Ginagawa ng mga munafiqun sa puso nila na mayroong mga nifaq, akala mo sila ay concern, yung pala tuwang-tuwa sila nangyari sa mga Muslim yan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, adha'ubi, kang kinakalat ng mga munafiqun yan, yung mga gawain ng mga fitna na yan. Bakit nasaan na yung mga ulama, tahimik lang sila? Bakit nag-explain lang sila ng puro akida? Bakit ganito lang? Hinahayaan yung politika ng mga Muslim ng pantay? Katangian ng mga munafiqun yan. Katangian ng mga munafiqun yan. Kaya sabi ng Allah Ta'ala, anong gagawin, Ustad, kapag may nangyari ng fitna? Anong gagawin? Walau radduhu ilar rasul. Ang gagawin nyo kapag may nangyari ng fitna, haya bumalik kayo sa hadis, sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagkatapos, bumalik kayo sa Quran at Sunnah. Tapos saan? Wa ila ulil amri minhum. At kung sino man ang nasa authority dyan. Kung sino man nasa authority dyan. Tama? O ba, may nagnakaw dyan. Dito sa Dakota, maraming magnanakaw dito. Mayroon ang gagawin ng mga tao. Mag-post ka, may nagnakaw dito, ang pangalan niya si ganto. Eh pag nakita ka na magnanakaw na ikaw ay nag-post,
balikan ka nung saksakin ka. Ganon. Ganon ang mangyayari. Ano pa kaya kapag fitna ng isang barangay? Ano pa kaya pag fitna ng isang municipality? Ano pa kaya fitna ng isang city? Isang magnanakaw lang yun, baka balikan ka, masaksak ka. Di ba? Yun ang tinutukoy doon. Kaya dapat, anong sabi ng Allah Ta'ala, wa ilar rasul, wa ulil amri minhum, anong sabi ng Allah Ta'ala, la'alimahu alladhina yastambitunahu min. Sabi ng Allah Ta'ala, ay dito maitatama, sana maitutuwid yung mga nangyayaring fitna. Kung ang magnanakaw, sinumbong nyo sa police station, pati sa barangay, sila lang yung nasa authority dyan, ay maitatama yung mali. Kasi kung magkanyang-kanya tayo dito, si Mijan, siya siya nakita na magnanakaw, tapos isichismis lang niya, ipopost niya sa Facebook, ganoon din si Mijan, si Alspar, ganoon ang gagawin. So magkanyang-kanyang post tayo, isichismis lang natin, tapos hindi niyo ibibigay sa authority yan, ano mangyayari? Babalikan kayo niyan. Ngayon, kapag nagka-problema kayo, sabihin niyo, para sa Allah Ta'ala, kasi man raaming kumungkaran, sino man nakakita ng kasamaan ay dapat pigilan ng kamay. Pigilan ng kamay kapag nasa authority ka. Pero pag wala, ay tumigil ka kasi gumagawa ka lang ng fitna. Kaya sabi ng Allah Ta'ala, la'alimahu alladhina yastambituna minhum, ay malalaman ito ng mga tao may karman kung ano yung sasabihin nila. Kaya sabi ng Allah Ta'ala, la fadlullahi alaikum, kung hindi lamang sa favor ni Allah Ta'ala sa inyo, kung hindi lamang sa karangalan ni Allah Ta'ala binigay sa inyo, ano yun, wa rahmatuhu wa ta'awa ni Allah Ta'ala, at tabatumus syaitan, ay sumunod na kayo sa yapak ng syaitan. Kasi gawain ng syaitan yan, mga munafikun, illa kalila. Maliban na lamang sa ginabay ng Allah Ta'ala at yung mga tinutukoy ng kalil. Kakaunti doon kasi sila yung mga taong sumusunod lang sa ilm. Kapag may nangyaring fitna, dapat ibigay sa mga ulama. Pag may nangyaring fitna, dapat ibigay sa mga may authority lang. Hindi maaari na kung sino-sino lang magsalita. So yun ang pinakapunto roon na anyway, balikan natin yung yun yung case number 1. Ang case number 2, patungkol sa zan ay kapag ang ikalawa, hindi pwede maniwala ang isang tao na si Allah Ta'ala ay kanyang nilikhaing kanyang mga creation nang walang dahilan, nang walang hikma. Ay si Allah Ta'ala alimun wa hakim, ang nakakaalam at makatarungan. So si Allah Ta'ala, kung ano man kanyang nilikha, ay siya, alam niya kung anong kanyang nilikha. Ala ya'lamu man khalaq wa huwa latiful khabir, wa huwa hakim, makatarungan. Kung kanyang nilikha yung isang bagay na to, alam niya ang hikma kung bakit niya nilikha yan. Ay hindi maaari na mag-isip ka ng masama na itong nilikha ni Allah Ta'ala, ay walang halaga, o walang kwenta, o walang dahilan. Ay manahimik tayo kapag hindi natin alam yung hikma ni Allah Ta'ala. Ay dapat maitanong natin sa may tao may alam. Yung elepante, malaki yung tainga. Sabihin mo, walang kwenta yung tainga ng elepante, porque malaki. So hindi mo alam. Kung hindi mo alam, ay manahimik ka na lang. Tama ba? Kasi Allah, ano pa kaya patungkol sa sitwasyon ng mga Muslim? Ano pa kaya sa lahat ng mga mananampalataya, maalam ni Allah Ta'ala yung kanyang hikma? Ikatlo, ano yun? Na si Allah Ta'ala ay si Allah Ta'ala ay ipinagbawal sa atin din sa Islam na kung saan na magkaroon ka ng paniniwala ng lahat ng mga nangyayari sa kaun sa existence, lahat ng mga nangyayari sa kaun sa existence ay hindi kontrol ni Allah Ta'ala. Kabilang yan sa zanna al-jahiliya, zanna saw, na maling pag-iisip, maling pag-aakala kay Allah Ta'ala. Kaya nga, shirk sa tauhid ni Allah Ta'ala, na sabihin mo yung natural disaster na ito ay nangyari yan kasi sa walang pahintulot ni Allah Ta'ala. Ibig sabihin sila yung gumagawa ng kanilang sariling mga gawain, sariling mga dilubyo, ng COVID-19, ng lindol, yung earthquake, pati yung typhoon, sila lang may gawa niyan. Natural disaster, natural yan at hindi kontrol ni Allah Ta'ala. Wa'udhu billah. So yan ay kabilang sa dhannal jahiliya, o dhanna saw, kabilang sa maling pag-iisip kay Allah Ta'ala na parang inilalabas mo si Allah Ta'ala, hindi niya kontrol lahat ng creation niya. At possible na mahulog yan sa ito ay shirk. Ito ay shirkun asgar. Pero ito aabot sa shirkun akbar. Kapag talaga nagkaroon ka ng paniniwala na ang nangyayari sa mundo ay hindi kontrol ni Allah Ta'ala. Kapag talaga nagkaroon ka ng paniniwala na mga Muslim ay hindi totoo ang kanilang relihiyon, hindi totoo ang kanilang Panginoon na si Allah Ta'ala kasi hinayaan na sila. So ito ay mga maling paniniwala na dapat alisin natin sa ating mga sarili.
At sinabi ni Allah, bakit ipinagbawal yung zan na to? Kasi ito ay, ito nga, sinabi natin na ito ay munafin lil itiqad. Ito ay contradict sa ating paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang kumpletong kapangyarihan na si Allah ta'ala al-qadir, ang makapangyarihan sa lahat. At si Allah kabilang dito ay contradict ito na si Allah ta'ala hakim, makatarungan sa kanyang pangalan, sa kanyang katangian. So kapag naniwala ka sa maling paniniwala kay Allah ta'ala, parang kinokontradict mo yung kanyang katangian at pangalan na si Allah ta'ala hakim, na makatarungan at alam niya ang kanyang ginagawa sa lahat ng kanyang mga nilikha. At kabilang din dito ay si Allah ta'ala kanyang pinangako sa lahat ng mananampalataya, sa lahat ng Muslim, na kanyang iaangat ang estado ng mga Muslim simula sa mga pagsubok, at ito ay pinangako ni Allah ta'ala sa Quran. At sinabi ni Allah ta'ala, inna lalansuranna rusulana walladhina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Katotohanan, namin tutulungan ang aming mga propeta, pinangako ni Allah ta'ala. At sabi niya, at lahat silang mga Muslim, mga mananampalataya sa mundo, wa yawma yaqumul ashhad. At hanggang sa maitayo ang yawmul qiyamah, hanggang sa yawmul qiyamah, hanggang sa kabilang buhay, hindi tayo pababayaan ni Allah subhanahu tabarak wa ta'ala, despite na maraming pagsubok sa atin, ay dapat nandun pa rin yung husnul zan natin kay Allah subhanahu tabarak wa ta'ala. So yun ay kabilang sa ating pananampalataya o paniniwala na si Allah Ta'ala ay kanyang kontrolado lahat, at si Allah Ta'ala ang makapangyarihan at makatarungan sa lahat ng kanyang mga nilikha at sa lahat ng kanyang gawa. So doon muna inshallah Ta'ala. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.